Values Education, Aralin 2, Quarter 3, Pagpapatawad at Pakikipagkasundo sa Kapwa. Mga pamantayang pangnilalaman. Natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Mga pamantayang pagganap. Na isasagawa ng mag-aaral ang sariling kilos ang pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa upang malinang ang pagiging mapagkumbaba. Mga kasanayan at layuning pang pagkatuto. Nakakapagsanay sa pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng sariling kilos ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Natutukoy ang mga kilos na nagpapakita ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Naihinuha na ang pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa ay nakatutulong sa pagbuo ng sarili at nasirang ugnayan sa pamilya at kapwa kung isasagawa ng may kababaang loob na ilalapat ang mga sariling kilos ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa kapwa. Kayo ang tatanungin, kaya mo bang patawarin ang taong pumatay sa iyong nanay? Mangha ang lahat ng puntahan ng aktres na si Cherry Pie Picache, ang taong mismong pumatay sa kanyang ina. At ito ay patawarin. Hindi maisip ng karamihan paano niya ito kinaya pagkatapos ng karumal-dumal na krimen. Pinag-uusapan ng lahat ang pagpapatawad ni Cherry Pie. Natagpo ang patay at may saksak sa katawan ang nanay na aktres na si Cherry Pie. Ibinuhos ni Cherry Pie Picache ang sobrang hinagpis sa brutal na pagpatay sa kanyang ina. Can you forgive, Pa? Pasensya. Kaya hindi buo sa puso ko na masagot ko yung tanong mo. Pero kamakailan, nagulat ang lahat nang patawarin ni Cherry Pie ang taong pumatay sa kanyang nanay. Tumayong ilaw ng tahanan at padre de pamilya sa kanyang 4 na anak, si Mama Zenaida. Isa silang itinaguyod ng kanyang ina mula nang maghiwalay sa kanilang tatay. There's one thing about my mom. She wouldn't sugarcoat things about life. And so the same way when she separated with my papa, ganun din. So I grew up na that's the reality. Pero kinaya niya, di ba? Yes. Bilib din si Cherry Pie kung paano napanatili ng kanyang mama, Zenaida, na maging looking young at healthy. Walang sakit, nagbo-ballroom thrice a week, nagmamaneho pa, she was 75. Walang maintenance. September 19, 2014. Naiba ang araw para kay Cherry Pie. So ano ang nangyari nung araw na yon? Na parang kakaiba? The whole day hindi ko siya makontak. So pumunta ka sa bahay? Pagdating ko, sabi ko, bakit ang dilim? Lahat nakababa, lahat ng curtains, lahat. I knew na. Ayokong ako yung makadiscover kung ano man. So sabi ko dun sa driver ko, pakihanap si Ma'am. Anong sinabi sa'yo ng Yun na driver? nga, sabi niya, Ma'am, wala na si Ma'am. Pero syempre, in-haze na lahat yun. Diba yung, hindi, buhatin mo, dadali natin sa ospital. Siya ang sinasabing mastermind. Pagnanakaw ang pangunahing motibo sa krimen. Sinamantala ng sospek ang pag-iisa ng nanay ni Cherry Pie sa loob ng kanyang bahay. Ang unang suspetsa nga namin was yung kung sino yung nagpupunta doon, staff niya yung nag-aasikaso ng garden, yung posible bandera. But there was an investigation that went on and then na-pinpoint na nga na yun, si Michael. Na nakilala niya sa salon. So siguro sabi niya, sige, mag-service ka na lang sa bahay. Makalipas ang 3 linggo, naaresto ang 29 anyos na si Michael Flores. Ang instinct is babawi kami. Dahil sa nangyari sa kanyang mama Zenaida, pansamantalang tumigil sa pag-aartista si Cherry Pie. Siyempre parang nawala ka sa sarili mo. And at that time, yung anak ko rin, I mean, he has a tennis career. Lahat yun na-neglect ko. Kasi hindi namin matanggap eh. Anong nangyari sa relasyon mo sa Diyos? Nung nangyari naman yan, it's not the usual reaction na yung magagalit ka, yung bakit gan. Kasi there was so much outpouring of love. Para bang biniro ng tadhana si Cherry Pie, hindi niya lubos maisip na sa pagsisilbi niya sa prison ministry sa mahabang panahon, ganito pa ang sasapitin ng kanyang ina. Advocate ako of anti-death. Sabi ko, I'm still anti-death. Kahit nangyari yun,
Ito si Cherry Pie ngayon. Maaliwalas ang muka at halos walang bakas ng puot sa kanyang puso. The turnaround happened when I was praying the Our Father. I sinned and I asked for your forgiveness, pero how can I ask for forgiveness if I won't forgive? So I started my pathway to forgiveness. 5 taon matapos mangyari ang bangungot sa kanilang pamilya. Dati po. Michael! Sorry. Napatawad niyo na talaga ako, madam. Diyos! Hindi ko rin po alam hindi ko po talaga kayang umarap sa inyo. Pinausap lang din po ako ng mga kausa ko, baka sakali mapatawad niyo ako. Kasi alam ko po, kulang yung sorry sa lahat na nagawa ko sa inyo. Mapatawad niyo po ako. Siyempre, masakit pa rin. Diba, kahit ilang taon. Tapos sana, ibuhin nga rin siya yung puso mo na sana totoo. Para makalaki ka na rin ako. Buong pusong ibinigay ni Cherry Pie ang kapatawaran sa mismong pumaslang sa kanyang nanay. Ang prayer ko lang noon, yung parang take over. I want to forgive him and kaya ako pupunta. Walang galit sa puso mo the whole time? It was more of yung pain eh. Yung pain na namimiss ko yung mami ko. Makita sa'yo talaga na talagang you're sorry. Sabi niya nga sa akin, ngayon na alam ko na pinatawad mo na ako, nagkaroon ng pag-asa yung buhay ko kahit habang nasa kulungan ako. At para kay Cherry Pie, simula pa lang ito tungo sa wagas na kapatawaran. I have to go back and visit him once in a while to continue on the process, yung healing namin dalawa as a victim and as an offender. Ang pag-ibig na hindi makasariling araw ay kayang magpatawad dahil ang pag-ibig ay hindi nagbibilang ng pinsala o kamalian. I'm not saying at the end of our life, what you're really working for is yung totoong, diba, destinasyon. Nakakalimutan na natin yung love para sa as human beings.